Sa Cavite naman, pinaghahanap ngayon ang ina ng isang sanggol na inabandona sa Bacoor. At ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang anak na iniwan ng sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Oo nga. Kunin mo na. Walang tigil na iyak ang bigla na lang narinig ng ilang residente sa masukal na bakanteng lote na ito sa Barangay Molino 3 sa Bacoor, Cavite noong nakaraang Martes. Nang lapitan ang pinagmumula ng tunog. Kuha ano? Kuha ka ng... Walang damit. Walang damit eh. Tumambad ang isang bagong silang na babaeng sanggol. Kaawa-awa raw ang kalagayan ng sanggol nang makita ng residenteng si Mark. Nakasilid lang sa ekobag ang sanggol at ginagapangan na raw ng mga uod sa katawan. May mga sugat at galos rin ang sanggol. Yung mukha niya po, kaya po siguro ganun, kasi nakasubsob po siya sa may lupa. Yung puwet niya nakataas, eto nakadiin, tapos nakaganon po sa may pinakalupa, nakasubsob po siya ng gusto eh. Pagka, yun yung unang ko, kaya nung dinampot ko po siya, inangat ko po yung eco bag, napatihaya po siya, dun po siya nakaiyak ng ayos. Doon ko na rin po dinampot para madala rin ho mapaliguan. Agad naman dinala sa Southern Tagalog Regional Hospital Bacoor ang sanggol. Nasa ligtas na siyang kalagayan ngayon. Sa investigasyon ng mga otoridad ay natukoy nila ang mga magulang ng sanggol. Magka-live ng mga magulang at ikawalong anak na nila ang inabandon ng sanggol. Ayon sa mga opisyal ng barangay, 2 beses nang nag-iwan ng sanggol ang ina. Tinangka pa raw nitong ibenta ang ikapito nilang anak dati. Bininta daw yung yung baby. Tapos yung pangalawa nga daw po, yun yung iniwan niya dun sa bakante. Bakit daw po kaya sa tingin nyo ginawa niyo? Tinanong nga namin yung tatay, Kuya, may problema ba kayo ng mag-asawa? Wala naman daw po. Hindi naman maitago ng ama ng sanggol ang galit at lungkot nang malaman ang ginawa ng kanyang kinakasama. Kwento niya, inilihim daw ng ka-live-in ang pagbubuntis. Nakita na lamang daw niya ito na duguan at nanganak na pala nitong July 16. Doon na po ako nagalit sa kanya kasi puro dugo. Ay nagalit po ako, nasapak ko po eh. Tinatanggap ko na lang po kasi alangan ko man saktan. Alangan ko man bugbugin. Nalulungkot po ako pag ganyan ang nangyayari. Hindi pa raw niya muling nakikita ang kinakasama niya matapos ang insidente. Panawagan niya, Nasaan man po siya, di magparamdam po siya. Tayong mga bata nag-aanap na sa kanya. nasa pangangalaga na ng DSWD ang sanggol habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.